Mayong buntag kaninyong tanan. Salamat nga nakasayo mo. May buntag sa tumakigsuunan na akaron sa FB Live. Welcome to our Sunday School. Manindog ta, mag-awit tag usa ka awit as we start our Sunday School this morning. Malipayon ba ang tanan? Amen. Ay, sa palihog ko mambibing kay murag di ko ka tunong sa pitch niya. Oh, ginawa sa... We'll just sing 2 verses. There's power in the blood. Adunay gahom diha sa nati nga karnero sa Dios, who is the Lord Jesus Christ. Salamat nga kanunay nato nang ginapasabot yun sa tanan o atong giwali, libre ang kaluwasan diha ni Ginoong Hesus. Amen. Ato ta sa itong lesson, kung aduna mo yung mga lesson, Curvy, palihog, mga lessons. Atong hisgutan karon ang mga timailhan nga atong ginausik-usikan ang atong kinabuhi. Signs we are wasting our life. Atong sabton ug atong hinumduman nga pililhon kayo atong kinabuhi alang usik-usikan lamang. Ang isa ka butang nga bililhon imugid ng ampingan, tipigan o gamiton sa insakto. If you have your Bibles with you, aduna mo yung mga Biblia, Salmo Kapitulo 39, versikulo 4 paingon sa 5. Psalm chapter 39, verses 4 to 5. Okay, naana. Itong dunganon sa pagbasa. Ready? Read. Lord, make me to know mine end and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. Behold, thou hast made my days as an handbreadth, and mine age is as nothing before thee. Verily, every man at his best state is altogether vanity. Selah. Ginoo, pahibalua ako sa akong katapusan ug ang sukod sa akong mga adlaw. Unsa kini? Aron ako masayod unsa ako kahuyang. Tan-awa, ikaw naghimo sa akong mga adlaw nga ingon sa gilapdon sa usa ka palad, ug ang akong panuigon ingon nga wala ra sa imong atubangan. Sa pagkatinuod ang matag tawo sa iyang pinakamaayong kahimtang sa kinatibuk-an kakawangan. Sabi no?
Prita, salamat Lord nga imo minggi pahinumduman nga unsa ra day ang among kinabuhi kamubo. Ug unsa pud ni siya kabililhon nga amo lang usik-usikan. Tuguti o Dios nga ikaw mo'y magahom sa imong alagad bisa pa man amahan magpataliwala sa imo ang mga katawhan karon nga magkat-on mi sa imong pulong. Mga prinsipyo nga magpahinumdom, magbadlong, magmatuto ka namo amahan sa pagbuhat sa mga butang nga adunay pili sa imong atubangan. Kanimo among gitugyan ang among makaigsuunan nga nagpaingon pa diri ug hatagi og usog ug kaalam kahibalo ang imong alagad sa pagbahin-bahin sa imong pulong karon. Tanang dughimaya imo amahan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Please be seated. Nindot kayong gisulti sa Bible, no? Ang tao sa pinakamaayon niyang kahimtang. So, kisa may mga nakita na to karon sa itong katilingban nga nindot kay ilang kahimtang murag mamatay pa ba ni mga tawhana? Tungod silang kadato, tungod silang kahimtang bisan pag sa usap sa pinakamaayo nato nga kahimtang ingon siya kakawangan ang tanan. It means mahanaw ra gyud ang tanan. Murang si Jesus Christ ingon gyud siya diha nga without me you can do nothing. So atong hisgutan karon ang mga prinsipyo o mga butang nga magpahinumdom nato ug I hope nga atong ibutas tong kasing-kasing nga every time nga ato ning ginabuhat ni mga sinyalis o mga timailhan makaingon tag di gid ni makadugang og bilis akong kinabuhi ba. So, atos na itong mga lesson. Timan ni, man's life is short. Bubo ra kayo atong kinabuhi. Nalako sa introduction. It will be a waste to spend that short life on things that has no eternal value. So, timan ni, ang atong kinabuhi, pagkahuman aning temporaryo nga kahimtang nato mosulod tag eternidad. Eternidad. Ug kung di ka luwas, ang imong eternidad, impierno. Nga paingon sa lake of fire. Kung luwas ta, matubang tag judgment seat of Christ. Hukmanan ni Kristo nga makadawata og ganti sa atong pagkinabuhi karon ingon nga luwas. So dito kay nag-uban ay okay ra sa ko pastor oy basta luwas. On the first place, kung tinuod ka nga luwas, naa kay panghunahuna sa imong eternidad. So dili ka kontento ngayon nga basta luwas okay na ni. Di man imo atubang ta og hukmanan kung naabatay ganti o wala og ang Bible nagsulti nga luwas ka pero kung wala kay maayong binuhatan sukad nga naluwas ka you will suffer loss. So kung mainumduman ninyo ang mga Sunday schools na to ang mga doktrina na to mahitungod sa hukmanan sa mga luwas. So God wants us to remember always. Ano sobraan man ang as diha. God wants, ang Diyos gusto siya nga makahinumdum ta kanunay nga atong kinabuhi dili lang kutob sa lubnganan. Di ba? Life is not only until the grave, but we still have eternity to face. So this lesson, usa ni siya ka pagtinguha sa pag-inform, sulti o pag matuto og pahimangno sa mga Kristohanon sa mga bitik sa yawa kalabang dili kaayo maklaro. Ang pinakadelikado nga bitik sa yawa dili man kanang bisyo, dili man na kanang dayag nga mga sala kay ingon nga Kristohanon kag di ko ano di ko ana kay makita ko ang bitik sa yawa kanang bubuhat tas mga butang nga murag dili sala pananaw sa uban pero dako na kay siya kadautan sa atong pagkatao nga ingon nga Kristohanon
nga magdala nga to kung maanad na kaana nga mga binuhatan nga murag dili sala, mudangat tangad to bitaw sa kahimtang mga okay na din sa imo ang sunod nga step. Remember Psalm chapter 1, di ba ingon siya nga bulahan ang tao, blessed is the man that walketh not in the counsel of the, or walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth. So there's a progress. Ang Kristohanong kinabuhi, sama ni siya sa paglawig o kanang nag-journey ka ba nga, naglakaw ka. Nabulahan kung di ka maminaw sa mga tawag sa mga naaskilid nga, uy, hunong sa, hapit sa. So makita niyo mo na isa ka tao nga naglakaw siya, bulahan siya nga di siya maminaw anak. Kay once nga maminaw siya, muhunong man ka. Kay mutanaw ka bitaw no, ninduta sa ilang gipang balikwan, uy, ninduta sa ilang gipang display. Ali isa ba, tanawa sa niya mga display diri. Then before you will know it, di lang kay ming admire ka sa mga display nila nga usay gipang hanyag nila sa tua o ilang gipang offer, mulingkod na gyud ka. Unya naglakaw, unya na. Unya na, lingkod sa. So these are the greatest weapon of Satan. Timan ang gi-offer sa yawa sa babae, dili sala in the first place. Kabalo ko sa iyang gi-offer, pagkaon, sala din ang pagkaon. Ang pagbuhat sa pagkaon, moto'y sala. Pero katag yung prutas, actually, food is not necessarily evil. So muna'y the greatest masterpiece of Satan. So, ato ta sa mga signs. Below is a list. Usa may mga timailhan nga nagsugod na taog kalas-kalas ato ang kinabuhi, ingon nga Kristohanon. Number 1, spending too much time doing things we should not be doing. Practical kini. Dako kay panahon atong gihatag sa mga butang nga dili ta productive. Nasubraan ba? Okay ba ang maglingaw-lingaw basta dili lang sala nga lingaw-lingaw? Kamoy tubag. Okay ba? Oh, okay kayo. Pero kung nasubraan na kayo, nga dili na ka makabuhat sa unsay ang ngayan nimong buhaton, muna'y dako dihang problema. Og nakig-away ka sa mga away nga dili para nimo. O sige ingon sa 1 Timothy 6:12. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and hast professed a good profession. Fight the good fight. Dili tanang away maayo para nato. Sometimes ang mga away sa imong igsuon, ikaw gapalit mo lang ikaw nagbago. Nakita na mong tao, usay kita, ang problema sa ato ang isig ka tao nga to kay close na to, nya sakto man ang dili ka makatulog kung di ka katabang kay family is forever. Tinuod dili. Pero kung paliton nimo tanang away sa imong mahal sa kinabuhi, dili ka productive. Mubitaw kitang mga ginikanan sometimes pilion nato kanus ata mulaban sa itong mga anak, kanus ata nga mupiyong lang sa gitag tugutan nga magpingit siya sa kasakit nga makig-away siya sa iyang kaugalingong away sa kinabuhi. Sa imo man ang away, di man na ako. Tabangan lang ka nako. Pero di ko ako makig-away para nimo. Sometimes we pick up things, for example, household chores. Kuhan kayo na, kanang classic ina example. Ay, pastor, mas stress ko sa balay kay akong sugo, akong tuman. Kanang mga hugason sa plato, mga labhunon sa balay,
ibutang ko na si munahon na ako pa'y makig-away ani, na ako pa'y nanginabuhi, bunog na ko dito sa gawas, pag abot na ko sa balay, ako pa'y moatubang ani. Pwede man siguro na ito ni bahin-bahinon nga mga away sa kinabuhi. Nakuha ko ninyo? Munang usay bitaw kami mga laas academy. Ang problema namo kay itong mga ginikanan nga mo'y naghimog assignment o project sa anak, nga may balaan ba nimo nga, gwapo ramang kaayo ni para siya mo'y nagtrabaho? May balaan ba nimo? Nga labi lang ang imong gitudluan, ang imong kuan na sa mga kindergarten, ang agi di man giniiya. Unya imong atubangon patawag ang ginikanan mo, ingon ang ginikanan, maluoy manggug ko pastor kay kanang gaduka na mangyud siya. Sa pangutana nganong gabi lang kay siya nagtrabaho in the first place. Kaya wa nimo siya tudlo makig-away og sakto sa kagulingon niyang away. Nak, ang pakig-away ang imo ang assignment nak dili alas 10 gabi dapat hapon. You choose your fight well. How to fight it? Nakig-away tuod ka sa imo ang mga projects o nakigbalimbasog ka pero sa sayop nga panahon. Amen, mga young people. Nakiglimbasog ka sa nalingkamot ka kay para maka-provide sa imong pamilya, pero ang pangutana, panahon na ba nga naa kay pamilya? Is it a right time for you to be doing jobs? Nagtrabaho ka para nakaipakaon sa imong pamilya, sa imong anak. Ang pangutana, panahon na ba nga magpakaon ka ana or kanauntang mga kwartaha nga imong gi-earn karon imo nang tigumon para mapundar, para nindot ang pamilya nimo mapundar sa mapahimutang nimo imong panimalay. Nakuha ko ninyo? Sometimes we fight good but in a wrong season. Gisayangan nato ang oportunidad. Maayong buntag. Magproblema ka sa dili mo problema. O di man ako nagikuha kay ginikanan man talabi nag-anak nato, makahilak ta, magproblema ta. Pero to the point nga siya nagnamaypay, siya mo'y nagduenduyan, niya ikaw mo'y nagbaguod sa problema nga iya dapat nga atubangon. Dili pwede. Dili pwede. So ingon na Bible, fight the good fight. Not just any fight, a good fight of faith. Next, magdugay. Halag sayo ta mahuman. Dili lang kay nagbuhat tas ug sobra-sobra nga pagbuhat sa mga butang nga dili ato. Na another sign of wasting our life is we find ourselves complaining a lot. Nga to the point nga dili ka productive. Kanang atong gipangbagulbol kung ato nang gilingkod o giduos Ginoo, nakakaplag patag solusyon. But sometimes and many times gitugutan nato nga malapawan ta sa atong emosyon. Now again, dili sayop nga muhila ka, dili sala nga muhila ka, dili sala nga mulingkod sa ka og maghinuktok ka kadyot. Pero kung ang atong paghilak o ang ato ang pagyango sa kinabuhi, mas dako pag nakuha nga panahon kaysa sa mga productive nga mga butang, kaysa sa pag-ampo, kaysa sa pahimutang sa atong kinabuhi, muna'y dili maayo sa gisulti sa Bible. Rejoice evermore. Pray without ceasing. So when problem comes, number one, find ways to rejoice. So sa pamaagi, Pastor, memorize ang Romans 8:28. Kung sa gingon sa Romans 8:28, wala na diha.
O sa ingon sa Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. Hatag ko no sa ko palihog ng verse kaya ito nang i-digest. And we know that all things, not all things are good, but all things work together for good. Para kang kinsa, to them that love God. It means ayaw puna imong kasing-kasing og hatred o kanang mga remorse. Continue loving God. Kay kung makita sa Dios nga taliwala sa atong mga kasakit, wala na usab ang atong paghigugma niya, ang tanang mga bati nga atong naagian himuon niyang ilihok na niya nga maghimo og maayo para nato. Timan ang Diyos sa mga imposible. Pwede niya pahimuong lami o tamis ang mga butang nga mga pait. Then continue sa imong purpose sa kinabuhi mo nang therefore find a purpose in life. Find your purpose. Kay without purpose, what's the point of living today? Kung wala kay tumong sa unahan, dili ka kabalo mag-unsa karon. Munang ang mga batan-on nga walay tumong sa kinabuhi, wala sila kabalo mag-unsa everyday. Wala sa schedule, wala sila tumong. Nakuha ko ninyo? Pero kung nakay tumong, muna mo define sa imong karon. Okay, gusto man ko ma-successful, di imong i-decide ugma para mahimo ko successful, ugma mag-ingani ko. Muna kong buhaton para makakontribute sa kong success. Do not forget this too. Then God will start turning everything. Bahalag, bati imong pamilya, bati imo ang sitwasyon, bati ang imo ang namatag kahayag nga pamilya or sitwasyon. Kung higugma lang ka sa Dios ug nagpadayon sa katuyuan nga gihatag niya nimo, tanang pait mahimong tamis. But kung ma-focus ka sa complaining, gisayangan nimo ang mga panahon. Ug delikado mo padayon ta. Muna ingon siya balik ta, rejoice. Rejoice even more. Ngano mo rejoice man ka? All things work together for good to them that love God. Nasayod ta nga mahimo ra ling tamis unahan. Ang di na ko malimtan ani nga story is isa ka batan-on nga preacher nga ming pour out siya sa tiguang nakaayo nga pastor. Nya bag-o pa kay siya as a pastor. Nya yang gi-pour out dayon ingon ang pastor, let's pray. Okay, let's pray. Nagsugod og pray ang tiguang nga pastor. Lord, I hate eggs. Ming li ang batan-on nga pastor nga usa may relation sa itlog sa akong gipang pour out nga mga problema sa iya. Wa pa ka ni nag-ango-ango na ni nga pastor. Lord, I hate eggs. I hate sugar. Oh, I hate vanilla. I hate flour. I hate baking powder. Siya nga, ango-ango na gid ni. Pero ingon siya nga, but Lord, I love cake. I love cake. Ang egg, luod kung pure. Ang flour, makakalibanga kung pure. But there are good things. Unang ang Ginoo para makahimo siya cake, para makahimo siya tamis gikan sa itong kinabuhi, hatagan niyang ingredients ang atong kinabuhi nga murag di taganahan. Pero wa kakabalo nga nagluto na din Ginoo og something sa atong kinabuhi. Nakuha ninyo ang story? Nya kung imong permeablihan ang oven, muhupla ang cake, mahapla. Di malutog sakto.
Unang ang Ginoo di kalutog sakto sa ato ang kinabuhi ug mga blessings kay sige man tag sinamok niya. Let him cook, just rejoice. Then pray without ceasing. And everything give thanks. Why? Naikolon. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kabubuton na sa Ginoo. Napamudiha? Number 3. We don't feed our mind. Kung di na gani ta mudawat og mga bag-ong leksyon sa to ang kinabuhi, atong gipugngan atong kinabuhi nga mo improve. Remember, bisan pag naanatas pangidaron nga ang uban sa to ay ayaw na ko ana. Ay kung iko na palihog. Di anak dito. Palihog ko Mark, ayaw Mark. Anak dito Mark. Salamat kayo. Ano bang, ay human akong eskwela. Well, naay mga butang nga, murag makaingon ta nga, di na para nako. Pero munang mangita tag mga butang nga bag-o nga para na to. Nakuha ko ninyo? I mean, physically, ako di magi ko kabalo og surfing, di ko kabalo og skateboarding. Para sa akong edad, mag-skateboard pa ko. Mukat-on pa ko, ana. Mangita ko ato mga butang dili na physically kuan kanabang demanding para nako, pero makakat-on ko para mo improve ang akong pagkatao. We don't stop growing and improving. Mabitaw nang always remember diha sa 1 John nganong ang gigamit sa Ginoo. Gamit niya sa John is, my little children. My little children. Yung mga tiguang na ba na yung gipang sulatan. Yung little children paghihapon. Nga naman, gibutang gid niya, i-inculcate, isilsil gid niya sa itong alimpatakan ba. Nga bisan pag-unsa na nato kaidaran o unsa na nato kadaghang achievement sa kinabuhi, dili gid ta pwede muabot sa punto nato sa itong kinabuhi nga dili ta manginahanglan og Dios. Kanunay gyutang mga gagmayng anak sa atong langitnon nga amahan. God will always see us as little children nga dili independent niya nga nakinahanglan gyud permig tabang. Nakuha ko ninyo. Napamudiha. Feed your mind. Kay kung dili ka mo feed og mind, mura ta og swimming pool or kadabang tubig nga nalumutan. Basta dili flowing ang tubig, maglumot, yun na. Sa maing ani. Hi. Dili mainom. Muna atong kinabuhi, once we stop improving, ug kun mudig-digress ta o kanabang mubalik ta sa karaan natong mga pamatasan, kanang gitawag nato bing balik ta sa tong unod, ang atong kinabuhi walay ganahan mo inom, kalibangaon sila. Toxic ta. Ganahan ka mo inom og ingani, way ganahan mo inom ana. Mubitaw nang nauso ang ato ang kanang mga refilling station, mga purifying station, water purifying station, kay duda ta sa distribution sa tubig sa syudad. Kay ngano man bisan paggamay nga lumot daw, gamay nga mga butang makakalibanga, di ta ganahan ana. Diarrhea can kill, makapatay ang diarrhea. So kumuundang ta og improve or maintain manggali man lang gani. ay nako ana kay kasi yun di na mo andar kong utok. Nasayod ba mo nga naay finding sa science nga ang age o ang pagka malimtanon walay kalabutan sa matagtagsa? Kay daghang batan-on malimtanon. Dili tungo kay tiguwang ka malimtanon ka. Dili.
Nalimtan lang nato ang mga butang nga dili na importante nato. Kay focused naman tagod as we age. Kaling yung people, di kayo sila focus pa, munang daghan kayo sila energy o dako pa kayo sila o ganang strength sa paghinumdum ani kay ang ila is acquiring pamanggod sa knowledge good. Pero as you grow older, magka-focus na ka. So ang mga butang nga importante nimo di nimo malimtan. Pero nakalimot na ka sa imong algebra. Di naman na nimo gikinahanglan sa imong trabaho ron ang algebra. Gawas kong teacher kag algebra, ang calculus, kisama sa inyo nakahinumdum pa ana. Ang inyo naging nahinumduman, x sub 1, ay y sub 1 plus y sub 2. Mura gina itong hinumduman, equals y sub 10. Diba? If we don't feed your mind og right things, munang ingon ng Bible, final brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things of good report, if there be any virtue and if there be any praise, the Bible says think. Think on these things. It means, aminaw, tarong, maghatag kag higayon nga mag-meditation ka. Kung ang imong kinabuhi na puno sa mga kalibog o puno na sa stress, ikaw ra ang nagdala nimo anang lugar kay nganuman wala nimo hatagig higayon ang paghuna-huna. So nang paghuna-huna, di makabaguna-huna kung nag-drive ka. Of course, naguna-huna ka pero focus thinking. Pero dili bitaw para sa na maglingkod sa kan, maghinuktok ka sa mga maayong butang, sa mga maayo o sa mga honest nga mga butang. That is meditation actually. Amen. Meditation na. Ay, pastor, na-stress kay ko muna. Dahil anak ka, kay wa man kay higayon nga mo unload sa imo ang mga negative nga mga feelings. Kano sa man nimo ma-unload ang negative nimo pangunahon og pagbati? Diha sa prayer and meditation. Napamudiha. Nakuha ko ninyo, napamudiha. Importante biya ini. Kinabuhi nimo sayang. Kay kanang imong gi-iskandalo diha, imong gi-luod-luod diha, maminusan na unta na siya. Kung naghatag ta og prevention. Naghatag-tag prevention ba? Padayon ta. Muna yun siya, but grow in grace and in the knowledge. Grow. Grow. Unlike sa physical nga, ang growth nato muhunong og abot og mga 20, 21, 22, muhundang nakagtubo. Niyang sugog tubo pa ana, kilid. Ang atong mind walay boundaries. Makakita, nakabasa man gyud na 50 anyos nahimong lawyer, 60 anyos nakapasar sa let. Number 4, gisayangan nato tong kinabuhi kung dili ta mo hatag higayon sa pagpakaon sa atong espiritu. Our spirit. Once nga dili nimo mapakaon og insakto, o sakto ang atong espiritu, ang bunga ana bati nga pamatasan. Ug ang bati nga pamatasan magdala nato og bati nga sitwasyon. Muuyon mo. Nya ang bati nga pamatasan dili lang kay usahay interpersonal ang iya ang kuana. Kanang ato ang mga bati nga desisyon. Madali-dalion, impulsive. Dili man na maayo nga pamatasan. Sa lang impulsive, kung usay nindot, kung usay nindot, dili sa pagkunaw ay sa kadyot, ako balinggi kinahanglan, ako balinggi. Munang sa mga ukay-ukay, kana gyud na barato ra manggod. Dili man na issue kung barato dili, ang issue is, gikinahanglan ba?
10 pesos ra, oy. 10 pesos ang nawala. Namanggoy sale 50%, wala ka nakatigom og 50%. Nakagasto ka og 50%. Sale, dako kayong sale, 30%. Wala ka nakasave og 30%, nakagasto kag 70%. Gawas kon gikinahanglan. Unya nag-budget ka, nya nag-sale, aka na, sakto kayo na. Kay gikinahanglan, nakasave kag 30%. Sa natigom na, kay gikinahanglan. Nakuha ko ninyo? But because we do not control our spirit, impulsiveness and everything, munang daghang mga bati nga decision, and it will lead us to bad situations and circumstances. Ug nasayangan nato ang panahon. O sa giingon sa 1 Peter 2:2, as newborn babes desire the sincere milk. And how do you feed your spirit? How do you feed your spirit? Spiritual things. Spiritual things. Amen? If we do not feed our spirit right, we become moody. Ay, pagsurang-surang kay dadaot akong adlaw. Taman hapon, daot niyang adlaw. Productive pa ba ka? Kay nagpadala kas mood. May buntag. Ma'am, nanak ko speak, Clark. Follow me. If we do not feed our spirit right, we become moody. We become slaves to our emotion. Slave ka sa imong emotion. Slave ka sa imong mga bad things. Pagbuot mo, ingani ko, basta nasakitan ko. That you go on for hours and hours and hours, di mo gawa sa kwarto, di mo kaon. Katong naakas kwarto gingana, imo pa lang giampo or giguna, gilaba. Productive pa ka. Ang imong kusog, imong kasuko, imong gikusog. Nya samtang nagkusog ka, nagampo kas Ginoo, productive ka. Di man na mawala ang emosyon, naamanggid na, pero kabalot ta, direct ana sa saktong nga pamaagi, nga mahimot ang productive. Agisapot ko ganyan, nya isa yung magibuhat, naglampaso, samtang naglampaso, nagampo ko sa Ginoo. Nakapahungaw pa kas Ginoo, wala pa nakapasakit, o kasing-kasing sa uban, kay wa ni mo giyaw-yawan, nakapasinaw pa kas imong salog. Direct your emotions properly. Mahimo kang vengeful, hateful. Vengeful means gusto kay ka manimalos. Hateful, grabe kay ka nga mo kuan og kaligut-gut. Nya destructive ka. Nya di makontrol ang spirit, lustful. Mapahungaw nga to sa di mao, insecure ka, inferior ka, proud ka. Remember the story sa Gospels? Nga gi-reject si Jesus Christ o iyang mga disciples sa maong village, sa mga village sa Samaritan. Luke chapter 9, just quickly. Clark. And it came to pass when the time was come that he should be received up, he steadfastly set his face to go Jerusalem. And sent messengers before his face, and they went and entered into a village of the Samaritans to make ready for him. Kay dito na siya sa village sa Samaritan, maghimo siya ang Passover. Kay pagkaugma, ilansang naman siya. Pero wala siya gidawat, and they did not receive him because his face was as though he would go to Jerusalem. Kaya mga Samaritan, good sila. And when his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, gusto ba ka, wilt thou, that we command fire to come down from heaven and consume them even as Elijah did or Elias did? Tawag kalayo. Pakalayuhin ang village. Kay gi-reject ka. Minglingi is Jesus Christ. Can we read together? Ready? Read. Kung nangita kag panimalos, ang ikasulti ra gyud Ginoo sa imo wadyo ka kasayon sa usa nga matang sa espiritu ang naani mo.
It means a strange spirit from him. Isa ka espiritu nga estranghero sa Dios nga di man na familiar na akong spirit, di man na ako ang espiritu or dili espiritu nga balang espiritu. Dili man na mao nga karakter ang naan ako. The manner of spirit naa nato importante tubangan sa Dios. Dako kay nga issue sa Ginoo, munang ingon siya, for the Son of Man is not come to destroy men's lives. Dahil nakasala nato sa atong unahon na palandaan, wa na bunog na. Pangag na. Pero dili day na nga ang grabe ang Ginoo. So kung alayo kay ta nga klase nga espiritu sa Dios, duol kay ta sa distraction. Duol kayo ta sa mahimong destructive, madauton nga tao. Verbally abuse, nga yung anak imo masultihan og mga bugo kay kag. Emotional abuse. Ang friendship, ang atong relationship, walay ganahan nato. Feed your spirit right. How? Balik ta. How to feed it right? Balik tas Philippians 4:8. Meditate on the Word of God. Meditate on the goodness of God. Meditate on the positive things of life. Dili na but pasabot nga di na ka moatubag problema, moatubang ka. Pero in the midst of emotion, pwede na nimo piyungan sa muginhawa sa ka, di sa na nimo atubangon, gawas kong emergency. Ayo sa nagatubanga kung naakas taliwala sa intense nga emosyon. Kay makabuhat yung tagdili mao nga ato yung basulan hangtod sa itong ikamatay. Amen. It's good to feed our spirit. Number 5, we have a lot of negative self-talk. It's good to see yourself as a sinner, saved by grace. Ayaw kalimot yun, nga si kinsa raman ta. Pero kung focus sa pagkadiha, si kinsa raman ko, di ko magamit sa Ginoo, ay sa kadyot, murag, wa ka kakakita sa Dios, wa ka kakita sa pagtanaw sa Dios nimo. Yeah, makasasala ka, enough to make you humble. No, do not forget that. Enough nga makapahumble na to. Amen. Pero kinalan tan-awon pud nato nga makasasala lagi ko pero gihigong magi ko sa Dios no nga magi kong kipakamatyan. Importante gyud ko niya. Enough also to make you confident in God nga kabalo ka asa ka mo lugar sa Dios. Nakuha ko ninyo na kay relasyon, na kay kauban, na kay kaila nga maulaw magukuniya. Nga naman, kay wala ka kabalo, asa ka unsay lugar nimo sa iyang kinabuhi. Nakuha ko ninyo? Okay ba sa iya nga mukansyaw sa iya? Okay ba sa iya? Accepted ba kaniya nga mo komedya niya? Nakuha ko ninyo? Kung ana atong relasyon sa Dios, there's something wrong. Pero kinalan makabaton tag kumpiyansa nga nahigugma gyud ang Dios nato. Ug walay mig amen. Kaya ang Bible nagsulti, for as he thinketh in his heart, mapod siya. So kung sige ka gunahuna, mo na ang bata, digid naton na siya, lahi gid ang mga terms nga itong buhaton sa bata. Ayog ing na ang bata, bakakon ka. Yeah, kay na makak man pastor, lahia ang term. Ayaw pa makak. Dili siya bakakon, pero ani nga portion, kay kung ingon kag bakakon, mo na gina siya, pero minagi siya pamakak. Way sakto niya. Pero kung siya, ayaw pamakak, so imong gihook sa isa ka, imong gi-align sa isa ka sitwasyon lang ba? Nga aling butanga na makak siya, pero dili tanan.
Kaya ang bata, di ba ingon nimo nga, uy, kagwapo sa kanya. Gwapo ko. Magdako ganin siya appreciation mo po na siya. Pero kung magdako po na siya og negative, badlongon man ko. Pati man ko. Ingani man ko. Maldito man ko. Mao po na-develop na to. Pero every morning, you always say, Lord, thank you for loving me. Lord, salamat imo kong gihigugma bisan makasasala ko. Salamat Ginoo sa pagpanalangin nimo bisan di ko angayan. Always make sure of the positive things nga Lord, maayo kayo ka sa ako bisan ako dili maayo nimo. You develop a positive way of looking at life. Negative self-talk. Number 6, and we do not plan for our future. Mo ni ang problema. When you fail, kung napakyas ka sa pagplano, nagplano ka nga mupakyas. Bisan pag di na planuhon ang pagpakyas, kung saan nimo pagpakyas, ang pagpakyas nato sa pagplano, plano na nas pagkapakyas. Nakuha ko ninyo. Mag-unsa man ko pag-abot og 25, mag-unsa man ko pag-abot og 30, mag-unsa man ko pag-abot og 40. Mag-unsa man ko kung mag-retire nako o retireable nako. Mag-unsa man ko kung maatubang nako ni Ginoong Hesus. Mas dako tagplano sa atong kaugmaon kaysa sa atong eternidad. Nga ato ang kinabuhi ning kalibutan na wa ra gyud na kumingking ug di gyud mag-abot sa kumingking. Hugaw ras kuko sa kumingking ang ato ang kinabuhi diri compared sa eternidad. We don't plan for our future. For which of you, kay kinsa man kaninyo nga nagtinguha o nag-intensyon to build a tower? Luke 14:28. Sitteth not down first and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it. Muna mga young people, lingkurin na ninyo. Mag-build kag tower, it means you build your future. But you cannot build that future if you cannot build your life now. Ang quality sa atong ugma nagdepende sa atong desisyon karon. Mag-unsa man ka 10 years from now. Kay kung wala kay fix nga goal sa unahan, wala kay concrete nga plano, mag-unsa ka karon. Ang panday, pagkabalo niya nga, na ako'y trabaho ugma, na ay nagpapanday na ko ugma. Karon palandaan, nagpalimbas na siya gabas. Karon palandaan, naglimbas na nagpain na siya sa mga tigib. Nagkuha na yan na nag-check ang iyang mga martilyo. Kay lisod kay pag-abot dito, ay kuan sa ko, ay pa ka sana paid sa imo ang martilyo, sa imo ang tigib kay naa ng oportunidad. Uy, nai-opening. Para bahalag wala ka kahumag eskwela, nai-opening. Ang requirement lang yun na kay 2 years na training ani nga kurso. Nya sa una palandaan gyud ka pag-training kutob sa usay ma-training nimo kay ang opportunity moabot ra bisan unsa. Unya ang deadline 6 months na lang. Hindi mo ma-fuse ang 2 years nga training sa 6 months nga preparation. Ay pa ka magbaid imo ang nasayangan ang oras sa nagpatrabaho. Nasayangan imong oras nga kanang imong gilimbas, kanang imo ang gibaid, kanang imong gilimbas sa gabas, nakaputol, nakagkahoy,
Ambot, unsa pay na productivity nimo. Manglaba ka ugma, ay pa ka mangitag sabon kung manglaba na. Mag-eskwela ka ugma, ay pa ka mangitag notebook kung tuwa na ka sa eskwelahan. Kanang ginagmay nga butang, abi natong dili sala. In the sense nga, murag, di man na immoral, pastor. Yeah. Pero muna'y naguba sa imo ang pagkatao nga nahimo kang walay kapuslanan sa umaabot tungod kay wala kay konkret nga gibuhat para sa imong kaugalingon karon nga mapuslanon ka ugma. Nakuha ko ninyo? If we don't plan for our future, ambot lang. Muna yung people, paminaw tarong. Timan ni, ang imong purpose sa ugma, maunay magdiktar, magunsa ka karon. Because if you do not have plan for tomorrow, what's the use of living today? Magkinabuhi lang ka nga, mamaypay, mukaon, magpaabot kung unsay mo abot sa imong kinabuhi. Kantahan na lang, que sera. Muna imong theme song, que sera, whatever will be, will be. Kung unsay mo abot ugma, muna atong trabahoon. Kinumdum mo sa family camp, kawali ni Pastor Titong. Life is not what happens. It is what you make it happen. You want to be successful in life, make it karon. You want to have to achieve something in life, achieve now, karon. Tapa mo diha? Unang ingon siya nga, kung di ka mulingkod, karon, unsa may gikinahanglan para mag-engineer? Maayo ba ko sa math? Ganahan ba kog math? Gusto ka mag-doktor, mahadlok kag dugo pag undang. Gawas kung ma-overcome ni mo na nga kahadlok. Gusto ko mag-nurse, nya tagaag baki mo ambak. Lahi man nga phobia, pero anyway, dugo, bis dugo na lang. Kitag dugo, makuyapan, patay. Count the cost. Gusto ka magnegosyo, pero maluluyon ka. O sa may cost. Lest haply basin after he hath laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it began to mock him. Nagtugag eskwela, di balik ka human. Number 7. We spend too much time on good things that they become non-beneficial. Computer is good, cell phone is good, fellowship is good. Food is good. Pastor Ruben, palami mangyud. Pero dili ta lang lami makaayo. Or kung masubrahan, muna giingon sa English nga panultihon, you cannot have too much of a good thing. Dili pwede masubraan ka sa mga maayong butang. Atong anak, good things, ma-spoiled. Overprotective, ang ginikanan, luoy siya in life. Too much nga indulgence. Too much indulgence sa mga maayong butang nga dili dili linya na to. Dili makapahimo na tong dili gyud siya primary nga part sa to ang productivity ba. Sobrang laag. In 1 year, ka 20 mo laag. Wala na natigom kay puros laag. Well, iya man na. Iya lang desisyon. Pero pag abos unahan, sana all na kwarta, natural. Kay di man sila pataka. You know, going somewhere else is a good thing. Mag-unwind ka. It's a good thing. Pero kung permi na lang, ambot lang. Corinthians, maningon ng 1 Corinthians, but I keep under my body and bring it into subjection, lest by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. We spend too much time with people who don't contribute to our growth.
O sa gingon sa Proverbs, number 8, nako. Pilia ang imo ang kauban. Even good people, sometimes, too much na tong kuyo-kuyo kay fellowship. Wa nakatrabaho assignment. Wala na nakahuman sa thesis kay tuan nas fellowship sa church. Munay laang sayawa. Di man nadautan kay naman kas church. Well, naka-fellowship naman ka, na ay limitation. Ay sa kadyot, uy, alas 8 na, muundang na kong fellowship ninyong paulit na ko kay na ako'y thesis, na ako'y labunon, na ako'y napakoy bana nga, nagpaabot ito kay nagdaot. Diba? Or na ako'y asawa, na ako'y pamilya. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Number 9, we are not taking care of our body. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as my soul prospereth. And that is my greatest lesson now. Mas dako kog time nga giatubang sa recovery kaysa sa mga more productive pagidunta. I can do more unta kung wala ni nga mga impediments nako. Nga ako ra po'y nagdesisyon sa una. Miabot ko ani nga panglawas tungod kay ako maning kwan sa una. And I learned the hard way. And wasted precious moments. Precious moments. Beloved, I wish above all things mo prosper ta and be in health. Number 10, and the last. We are not living the life God intended for us. Matagtag sa nato na ay purpose ang Dios. Now, there's a general will and there's a specific will. The general will mo na gi-reveal niya sa scripture. Ang tanan nga magtotoo kinahanglan na ipanahon sa Bible. That's a general will. Ang tanang magtotoo kinahanglan na ipanahon sa pakigampo o pagampo diha kaniya. O yun ba? Ang tanang magtotoo kinahanglan na ipanahon sa pakigtigom. O yun ba? Nakahilo. Ang tanang magtotoo kinahanglan magpuyo nga balaan ug tarong. Ang tanang magtotoo na ay panahon sa pagsangyaw sa maayong balita in any form, pag-invite ba o paghatag tracts or mag-soul winning direct. O yun bang tanan? Pero na mga specific ug mo na inyong pangitaon karon yang people. Magunsa man ka, mag-doktor ka, mag-engineer, mag-nurse, mag-missionary, mag-pastor, o sa may tawag sa Ginoo nimo. Those are specific will. Ug makita lang na nimo kun, maklaro na nga nimo kun ang kanang mga dayag nga iya ang gipad nga mga kabubuton, faithful ta diha and you know what? Makita nimo. You really be a teacher. You should be a doctor. You should be an engineer. You should be a businessman. You should be a counselor. You should be counselor ka ng dili counselor sa syudad. Or you should be a politician. I need you in the politics. But because without that concept sa itong kinabuhi, mo nang daghantag mga butang nga dili focused karon. Our generation, our life is so unfocused para makabot na to ni nga intensyon sa Dios sa atong kinabuhi. And we waste time. Ay di man ko para diri, balhin. Ay di man ko para diri balhin. Di ba mas mayo kung bata pa ka naka-focus na ka nga mo gid ni akong nakita nga tawag sa Ginoo nako nga mo gid ni nga path. Ug ang parents kitay mo guide ana. Teachers mo guide ta ana, mga counselors, pastors and everything. Kay ang ato ang inborn nga mga talents ug inborn nga mga kada bitong inclination. Kaning bata ganahan kay ni siya iyaar gini magbulok-duk-duk diha basig mag-engineer ni. Kaning bata ganahan kay magsagol-sagol og mga kuan basig magkimis ni. Pero kung dili na magayda og tarong, dili na magkimis, magtagay na kay magmix ng mga bino. And we waste time on things that are not for us. Na kinabuhi ta, hey, 10 years pastor, 10 years ko ani, karon pa ko kabalo nga dinhi gyud ko. Ako tong gibiyaan 10 years. Naingana nga makinabuhi, tama? I hope nga batanon dili mo ing ani.
Learn from the older generation nga mingon sila nga abi no nak ingali magyunta ko. Pero wa ita ka-guide nako mo nang nasayang. Yun, nagyapoy productivity pero dili maximized. And we want the maximum things from God. Let's all stand. Father, thank you na imo ming gigiyahan sa imo mga pulong. We pray, help us not to waste our time, your life, nga gipahulam na mo. As we continue this morning, be glorified, be magnified in our midst. In Jesus' name, amen.